Magandang araw. Ang topic ngayon ay tungkol sa ano, 1%. Kasi kagabi nanood ako nung podcast ni Bugoy na Koy Koy. Topic nila doon, dapat daw maghahabol yung babae sa 1%. Pero yung sinasabi ni Bugoy na 1% is tungkol sa pera. Ito na naman tayo. Sa tingin ko, tong pera na to, factor lang to kung normie ka eh. Pero which is paghihirapan mo talaga. Pero kung pogi ka, hindi talaga factor yung pera eh. Sa totoo, maraming beses na ako nakikita talaga na kahit mahirap na pogi, pinapatulan sila pa nga ginagastusan. Tama si Rendon. Alam mo yung sabi ni Rendon, pagkapangit ka, ikaw gagastos. Yun yung punto niya, which is tama naman din talaga. Kahit nga yung babae na walang pera, pag mahal na mahal niya yung pogi, mas angat yung pogi sa kanya, ginagastusan niya rin yung lalaki kahit papaano. Pero syempre, mas marami pa rin talaga dun sa lalaki. Pero kasi yung sa pogi kasi di ba sinabi kong mahirap na pogi, hindi ko naman sinasabi na long term yun. Kasi syempre, mafe-fed up yung... Kasi diba sabi ko yung attraction sa looks mo, parang yan eh, biological instinct. Sa una lang yan. Pero pagkatagalan din, kuwari, bum yun. Yung, anong tawag doon? Tambay. Tapos pogi. Oo, ibibigay niya yung sarili niya dun sa pogi na tambay. Yung isi-sex niya yun. Pero, yung long term na hindi kasi mafe-fed up. Wala kasi pang de-date, walang pang provide. Paano kung pareho pa sila mahirap, di ba? Yung kasi yung factor nun. Pero, mas madali sa maka-access dun yung may itsura talaga. Mas lamang talaga yung may itsura. Ito biruin mo. Ilagay nyo yung katayuan nyo sa babae. Ito tatanungin kita. Normie na na lalaki na mayaman o dun ka sa hindi, ganito. Mayaman na normie o dun, hindi. Paano ko ba anuhin to? Mayaman na normie o average na pogi? I mean, average yung kita nung pogi. Granted na pareho silang pareho sila ng Ang gulo Teka. Yung pogi is average ang kinikita. Tapos, yung normie is mayaman. Sino pipiliin dun? Syempre yung pogi na average yung kinikita. Yun ang pipiliin nun. Mas nangingibabaw pa rin talaga yung itsura sa attraction. Kahit nga yung isi-sex ng babae, mas pipiliin niya yung attracted siya kaysa hindi. Hindi niya, di ba sinabi ko na sa inyo yan? Tsaka mo lang malalaman na gusto ka nung babae is kapag nakipag-sex siya sa'yo. Wala akong pakialam kahit one night stand pa yan or kahit ano yan. The fact na binigay niya yung sex sa'yo, long term pa yan, short term, ibig sabihin, gusto ka niya. Gusto ka niya talaga. Hindi niya ibibigay yun pag hindi ka niya gusto. Kaya, yung sinasabi nila, gawin natin yan sa babae, pump and dump lang, pump and dump. Ulol, mapapump and dump mo ba kahit nga pangit, gusto may itsura Paano pump and dump? Hindi ka makaka-pump and dump kung average ka, normie ka. Na kahit nga kung average ka, normie ka, tapos sabay nag-online ka, mahihirapan ka rin Baka nga zero ka pa Wala kang makuha, miski pangit o matabaman. Kasi lahat ng babae gusto talaga may tsura. Sa online, wala naman personality yan Wala naman ding flex. Hindi nila binabasa profile, kapapaniwala nagbabasa ka. Kaya wag nyo na ilagay yung educational status nyo dyan. Kinikita nyo, lifestyle nyo, hindi. Kasi yung personality, nakikita yan sa looks mo. Ngayon gusto ng tao, may personality ba sa
sa dating app, wala, di ba? Yung mga nakikita nyo na normie na may karelasyon na normie, paulit-ulit na tayo eh. Kasi nga, ano yan eh, 70% normie, 10% mga pogi, tas 20% mga pangit. So, kung 70% normie, which is lamang sa lipunan natin, di malamang sila-sila lang din nagkakatagpo. Kasi napaka-rare ng pogi. So, ito, mabalik tayo dyan sa kabugoy na yan. Di ba, kagabi, nanood ako ng podcast. Pinipilit niya yung punto na 1%, 1%. Yung 1% na punto niya kasi, tungkol lang naman sa pera yan eh. Kaya nga, tapos pinipilit niya. Meron kasi isang babae doon na willing siya iiwan kahit pa sabihin 1% yung lalaki. 1% lang. Totoo naman talaga sinasabi ng babae. Tapos pinipilit ni Panibugoy na na bakit iiwan yung 1%? Dapat daw magpapakasim. Hindi. Ang babae, multiple options yan. Kahit pa maging 30 yan, 40, kahit 60 pa yan, may papatol at mapapatol dyan. Si Junisha nga. Tingnan mo, 69 na ata si Junisha eh. Nanay ni Manny Pacquiao. Oh. Tapos ito pa. Yung babae, di ba sabi niya, merong isang babae dun sa podcast ni Bugoy na willing daw siya makipag-compete kay Manny Pacquiao. Oh, tamo Manny Pacquiao ah. Oh, kahit nga nanay ko napugian kay Manny Pacquiao eh. Sabi niya, mukhang bisugo daw yun. Yun yung sabi ng kuya ko. Pero nakita na nanay ko sa personal yun. Medyo matangkad pa ako kay Pacquiao kasi 5'6 yun ako, 5'7 ako eh. So, sabi niya, malaki-laki lang daw ng onti yung katawan ni Manny Pacquiao sa akin. Nakita niya raw yun, maputi daw yun. Tapos sabay may tsura talaga, pogi. Na So, pati nga yung isang model dun sa Amerika na sa car show, nagpapapicture kay Manny Pacquiao. Tsaka kinikilig kay Manny Pacquiao. Mukhang gusto siya. So, mukhang may tsura talaga si Manny Pacquiao. Maliit nga lang siya. Pandak. Pero, yun nga. Yun yung willing daw siya. Tapos, multiple stream pa ng pera. Oh. So, talagang makikipag-compete siya doon. So, yun yung nga yung sinasabi ko. Yung pera kasi na pinipilit ng mga karamihang lalaki, totoo yan. Dapat talagang magparami ka ng pera kasi normie ka eh. Ito, ibibet ko yung ko. Kahit pa magpustahan tayo eh. Lahat na nanonood ng video ko, walang chad dito, walang chad. Normie lahat. Normie. Kahit ibet ko pa. So, paniwalaan mo, talagang dapat mong pumera kasi normie ka eh. Yun yung mapapakinabangan sa'yo eh. Yung iba namang normie, ayaw pumera. Tapos yung iba naman, napangit, na parang frustrated, parang pinipilit na gusto sila ligawan. Hindi mangyayari yun. Kahit nga Chad, nagpapakasimp eh. Ibig sabihin ng papakasimp, nagmo-move para makarami. Kasi ang rule sa buhay, pag hindi mo kinuha yung gusto mo, yung parang hindi ka gumagawa ng paraan, hindi talaga lalapit sa'yo. Ano yan, nakahiga ka lang? Yun kasi paniniwala nung iba eh, di ba sa red pill, ganon. Pumera ka lang daw ng pumera, tapos, lalapit na raw sa'yo yung babae. Hindi ganon yun. Need mo pa rin talaga na pagdaanan lahat back to zero. Mga pinagdadaanan ng Chad na nakikipag-usap, nagme-message, ganyan. Hindi ubra yung babato nila sarili nila. Sa akin nga, may mga kaklase ako, kakausapin ako, ganyan. Makukyutan sa'yo. Pero pag hindi ka gumawa ng move, mapupunta sa wala yun. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, minumulat ko na yung mata nyo na numbers game lang talaga yan. Pero malaking factor yung looks. So kung Chad ka, marami ring may mga itsura dyan eh. So magko-compete pa kayo dyan. So talagang numbers game lang talaga yan. Tsaka yan eh. Kaya yung karamihan ng lalaki nagsisettle na lang sa nakayanan nila na-attract nila sa kanila. Kaya kung makikita mo yung mga may itsura talaga na
na lalaki, di ba napupunta rin sa mga hindi ganong kagandahan. Totoo yan, nangyayari yung ganun na kasi nga nagsisettle na lang yung lalaki, lalo na pagka na-hit ka ng age pill. Siyempre pagka lalaki ka tapos na-hit ka ng age pill, kahit sabihin mo na basta 35 pataas ka na, kasi sa akin yan yung bracket ko eh. Alam mo paano ko nalaman to? Sa mga social media app, yung mga 21 to 25 years old, ang nila, filter nila dyan hanggang 35 lang. Above 35, masyado na matanda sa kanila yan. Buti sana kung lahat merong magandang genetic. Hindi naman lahat ganun. Ang dami nga ngayon, 29 pa lang, napapanot na eh. Tapos, ang bilis ng aging process eh. So, talagang ganun yung mangyayari. So, yun. Factor yung pera, status, kasi normie. Kasi yung lipunan natin, normie naman talaga yan. 70% dyan, blue pill. So, yun talagang dapat mong gawin. Kaya, yung mga ibang nagko-comment, sabi hindi raw blue pill, parang hindi rin red pill. Kasi yung black pill kasi, yung black pill label lang yan. Walang pakialam yan sa Ang sinisiwalat ng black pill is katotohanan. Blue pill naman talaga lipunan natin eh. Kahit saan ka pa pumunta, kahit pogi ka pa, yung pogi nga ng kapitbahay ko, kumikilos din eh. Kinakausap yung mga Ganon din ginagawa ko. Kinakausap ko yung mga nung kabataan ko, kinakausap ko yung mga babae, marami. Tapos kinukuha ko number nila. Kasi wala akong pakialam eh. Kahit i-reject nila ako. Kasi alam ko naman yan eh, na marami silang option eh. Kahit i-reject ka na. Ito eh, kasi kayo, ayaw nyo ma-reject. Feeling nyo kasi pogi kayo. Pogi nga nare-reject eh. Ayaw nyo pa maniwala. Yung pogi nare-reject. Kasi marami pang pogi. Hindi lang naman ikaw eh. Syempre, yung factor niyan, iisipin ng babae, ito. Marami kasi factor yan. Pogi ka. Dapat medyo malapit ka sa lugar ko. Or kung malayo man, meron tayong in common. O kaya ganon. Minsan nga mga nakakamit ko minsan on the way lang sila eh. Parang dumaan lang, napadaan lang dun sa bayan ko, ganon. Basta marami silang factor na binabalance. So magulo talaga. Pero nangingibabaw talaga yung itsura. Pag trip ka niya talaga, dun ka niya, yun yung mo talaga, gateway mo, first step mo. Matripan niya yung itsura mo. Kahit hindi ka man kamanchad, at least pumasa ka dun sa looks na gusto niya. Kasi 'di ba yung looks universal naman yan eh. So kung yung mukha mo mukhang hamburger flat, talagang ewan ko kung gustuhan ka ng mga babae or Kasi yung looks kasi universal yan eh. Basta yung may mental image na kasi yung babae bago pa nila magustuhan yung lalaki. May ideal na sila na itsura sa utak nila. Kaya kung papansinin mo, kung nagka-girlfriend ka man, ititrace mo yung mga looks na mga naging boyfriend nila. Parang pare-pareho itsura. Kasi yung mataba akong nakarelasyon ng 3 buwan, yung mga naging boyfriend niya, mga kahawig ko lang din. Mga may itsura naman din. Pero sila lamang lang sa height kasi yung isa 6', yung isa 5'8", ako 5'7". Pero sa akin yung pinakagusto niya, gustong-gusto niya kasi sa akin, ako lang yung minamasahin niya eh. Sa akin niya lang, ewan ko, nagsisinungaling. Siguro may parting sinungaling na rin yun. Kasi medyo suspicious ako sa mga sinasabi ng babae kasi karamihan talaga kasinungalingan. 90% ng salita nila puro kasinungalingan eh. Parang yung kasinungalingan, yun yung normal sa kanila. Yun yung napansin ko sa babae na yung kasinungalingan yun, normal sa kanila yun. So, kaya yun. Kaya nga nauso yung personality. Ba't mo siya nagustuhan sa personality? Personality ng ng mukha niya. Nauso yung kasinungalingan na ganyan eh. Hindi ko naman siya nagustuhan eh. Nagkataon lang na matangkad siya.
Personality niya talaga yung gusto ko eh. Hindi ko naman siya nagustuhan. Nagkataon lang na maganda yung jawline niya. Di ba? Kasi nung alingan. Kaya nga sinabi ko, huwag ka maniniwala eh. Maniniwala ka lang sa babae kung sa action nila, kung nakipag-date siya sa'yo, nakipag-kinausap ka niya. Tapos sabay pagka binigay niya yung SEX, dun mo malalaman na gusto ka talaga niya. Yun lang naman talaga basehan eh. Dami pang pasikot-sikot ng ibang mga lalaki. Dami-dami pang payo. Magpabango ka. Hindi mo kailangan yan. Kasi paningin. Yung mga pang-amoy, wala yan. Yung mata talaga pinaka-importante. Basta appealing. Ito tatanungin kita. Bakit ka nakukyutan sa mga tuta na mga makukyut? Yung mga, golden retriever. Yung mga, basta yung mga parang chad yung itsura. Bakit ka nakukyutan sa mga yun? Tsaka sa mga stuffed toy. Yung mga mukhang teddy bear, mga ganyan. Bakit ka nakukyutan? Kasi yung itsura eh. Itsura mahalaga. Yan talaga. Kahit nga ikaw lalaki, matutuwa ka sa asong cute eh. Yung mga pusang cute. Pati yung mga hayop, meron din mga prey eyes na pusa. Merong ibang mga pusa na talagang chad yung mata nila, talaga singkit na ganyan. Yung tapos merong ibang pusa naman na dilat yung mata na ganun. Dilat yung mata na ganyan. Iba-iba talaga itsura, pati yung aso, pati mga hayop. Talaga, iba. May mga chad din sa kanila. Kaya nakukyutan nga yung mga babae na Kaya nga yung ibang babae nagdo-dog pill na lang. Ayaw na nila ng mga lalaki kasi usually karamihan naman ng mga Pinoy normie, tas yung iba super pangit. Yung mga normie ngayon ulats na eh. Alam mo bakit? Kasi ang hirap kumita. Minimum wage. Mga normie ngayon minimum wage. Yung minimum wage, magkakapamilya ba yun? Oo, pwede kung pipilitin. Pero kayod to ka talaga kayo. Kaya yung ibang babae nawawala ng gana eh. Nag-aaso na lang. O nagtotomboy na lang. At least sa tomboy, safe sila. Hindi sila mabubuntis. Dami ko na nakausap na ganyan eh. Nagtotomboy na lang eh. Yung isang 40, ayaw na niya ng lalaki. Sabi, never pa ako na-attract sa lalaki. Biglang bawi ng ganun. Hindi ako naniniwala doon. Paano yung mga excess niya? So, hindi ako naniniwala doon. Sabi niya, mas okay yung tomboy. Kasi yung tomboy, kakainin ka eh. Kakainin ka lang ng kakainin. Kikwento pa nga siya, malibog daw yung mga tomboy eh. Parang tuwing kita nila, lagi siyang kinakain eh. So, yun. So, yung pag-aakala ni Bugoy na 1%. Kasi biruin mo, di ba si Bugoy, ano ba yung pumatol sa kanya? Di ba walang pera yung mga babae niya? Pero may itsura yung dalawa, di ba? Yun lang naman yun. Kasi normie sila eh. Pag normie ka, papatulan ka. Yun kasi yung inisip niya na 1% eh. Na sa akin 1% kasi itsura talaga eh. Yun talaga sa akin. Kasi proof na to. Ang daming beses ko na nakita to. Kahit sa mall nakakita. Alam mo yung mga babae na mapapatingin, yung susundan ka ng tingin. Nakikita ko yun sa mga pogi. Sinusundan nila ng tingin yung pogi. As in, hindi lang sila. Hindi lang isang babae yun Kasi di ba universal nga yung looks. So, hindi lang isang babae yun susunod ng tingin na ganun. So, yun pa lang eh. Yun pa lang biological instinct na eh. So, walang factor yung pera na yan. Kasi biruin mo sa mall, pare-pareho lang naman yung suot ng mga tao dyan eh. Saan pumaktor yung pera dun? Wala naman, looks lang talaga eh. Kaya yung mga nagsasabi niya na na karamihan na nakikita nyo sa labas, ufi-doofy yan, di ba? Karamihan na nakikita nyo sa labas, mga may mga karelasyon. Pero kung titingnan mo mga itsura nila, magka-looks match lang sila or mas lamang yung lalaki. Laging lamang yung lalaki. Bihira ka makakita ng lamang yung babae. Kung lamang yung babae, mag-cope up yung lalaki ng doble. Ibig sabihin, yung role na pang lalaki tsaka role ng pang babae, ginagawa na nung lalaki na yon, yung below sa itsura. Kasi yun yung factor sa akin eh, yung itsura talaga eh. Na Tapos ito pa, kukwentuhan ko kayo, di ba nagtatrabaho ko sa ospital. Yung isang kasama ko, taga Fiji.
Tapos, yung itsura niya, panot na siya, yung parang, yung napapanot na siya. Tapos sabay, meron siyang parang bald spot sa likod. Tapos sabay yung nakasalamin pa siya. Tapos yung mata niya, bug eye. Sinisigaw-sigawan siya, sinisigaw-sigawan. Hindi siya nire-respeto. Tapos yung ako yung humawak doon. Oo, sumisigaw siya pero humihinahon siya. Tapos yung nakita niya yung ID picture ko. Pakita ko to ID picture ko Saan ba yan? Pakita ko yung ID picture. Nakita niya yung ID picture ko. Bigla nagbago yung trato niya. So, yun pa lang, dun pa nga lang, proof na talaga eh. Tapos yung mga lalaki dun, kinakausap ako, good morning, how are you? Hope you're doing good, mga ganyan. Oh, yun pa lang, pruweba na yun na maraming kakausap sa'yo dahil sa itsura mo eh. Tapos kayo sasabihin ng mga ibang mga red pillar na membro, sasabihin, pera-pera lang. Hindi factor ang pera. Magkakaroon lang ng factor yan pag nakilala ka na talaga ng ng tao. Doon lang aanuhin yan. Kung pangit ka, kahit sabi mo milyonaryo ka, walang kakausap sa'yo. Dami ng pruweba niyan eh. Sila si Elon Musk, hindi si yung panot, yung kalbo na may-ari ng Amazon, Jeff Bezos, 'di ba? Merong video nun eh, si Leonardo DiCaprio, na-meet niya yung asawa ni Jeff Bezos. Tapos yung asawa ni Jeff Bezos, masaya. Masaya. Masaya na nakakausap si Leonardo DiCaprio. Di nagselo si Jeff Bezos. Tapos sino pa ba? Merong isang 5'8" lang eh, pero chad talaga yung itsura niya eh. Marami siyang babae, milyonaryo, na anong tawag dito? May-ari ng casino, pasugalan. Nakalimutan ko, Jack yun, nagji-gym yun eh. Pero maliit lang siya, 5'8" siya, pero ang dami niyang babae. Kasi nga, sa akin kasi looks talaga, pangalawa lang mo yung height tsaka frame. Kasi yung iba talaga, kahit na, basta minimum sa looks kasi, at least 5'7" ka para sa lalaki, para pwede ka pang makaano. Kasi yung 5'7" tsaka mga 5'10" hanggang 6, onti lang medyo yung niyan eh, difference eh. Wala ganon difference. Pero yung mga 5'6", 5'5", malaki na difference niyan. Sa damit pa nga lang eh, malalaman mo na eh. Yung bagsak, yung fit. Para sa akin, pinaka-small talaga, maliit na standard para sa lalaki is 5'7". Sa iba, dito nga 5'9" eh. So, yun yung kaya nga yan yung pinapakalat nila bugoy. Yung mga 1%, yung mayayaman, may pera. Si Rendon, di naman chad si Rendon eh. Normie lang yun. So, kung normie ka talaga, pumipera ka talaga dapat. Dapat ka talagang pumera. So, yung 1% na sinasabi nila ay tungkol lang sa pera. Nasabi ko na yan eh, doon sa topic ko na high value tsaka high stat. High value man tsaka yung sa alpha man na topic ko na yan eh, na iba pa rin, iba yung high value man sa sa alpha man. Yung alpha man is best genetic, ibig sabihin mga pogi. Kaya nga pansinin mo, lahat na mahihirap, di ba fanatiko yung lahat na mahihirap. Kasi the more na mahirap sila, yung mabababa yung IQ, the more na mas prioritize nila yung biological instinct nila, which is mag-lean towards dun sa may itsura, sa may pogi. Yun talaga yung magugustuhan nila. Kahit papiliin mo sila na mayaman. Kasi ginawa ko na yan sa mga kasama ko eh, sa mga nakaklase ko sa TESDA. Tinatanong ko sila, tinitest ko yung water talaga, tinatanong ko na tsaka nakikita ko yung reaction nila pag nakakita ng pogi. Lalo na yung sa mga mahihirap, di ba? Yung panatiko talaga sila. Pag nakakita ng pogi, talagang may iyak-iyak pa. Tapos sumisigaw-sigaw. Meron iba pa nga nakikipag-away. Tapos sasabihin yung pera. Yan na naman tayo eh. Pera na naman.
Need mo talaga pumera kasi normie ka eh. Nanonood ka nito, normie ka. Normie ka, 100%. Walang chad na nanonood ng video ko dahil hindi kailangan ng chad to. Hindi to kailangan ng chad. Alam na nila to, nararanasan na nila to eh. Hindi nanonood ang chad nito. Walang pakialam ang chad. Ang iniisip lang ng chad parate ay bebe. Yun lang talaga iniisip nila parate. Hindi sila nanonood ng ganito. Kaya sinasabi ko, lahat na manonood nito, normie. So, kung ikaw normie ka, kailangan mo talagang pumera. Tapos itong secret niyan. Yung age bracket, 18 to 25 ka pa lang na normie. Diyan mo ipurso talaga. Diyan mo ipurso. Kasi past 25 game over na. Sinasabi ko sa inyo, mahihirapan ka na niya. Need mo na talaga na maraming pera, may ari-arian ka, tapos may diploma ka, ganyan. Need mo na maraming validation sa mga accomplishments. So, paano? Yun lang siguro, 26 na minutos. Peace.